Naranasan mo na bang tumitig sa kisame ng 2:00 ng madaling araw at tanungin ang sarili, bakit parang ang lungkot ko kahit mukhang ayos naman ang lahat? Sinubukan mo na bang maging mabuting anak, huwarang katrabaho o maaasahang kaibigan? Ngunit isang araw, nagising ka na lang at napagtantong hindi mo nakilala ang sarili mo. Nabubuhay tayo sa isang lipunan na sumasamba sa imahe, tagumpay at pagkilala. Ngunit habang pilit mong hinuhubog ang sarili para matugunan ang inaasahan ng iba, lalo kang napapalayo sa tunay mong pagkatao. Sa huli, ang pinakamasakit ay hindi ang mga nawala sa iyo, kundi ang kawalan mo ng lakas para iligtas ang sarili mo. Maaring mapaluha ka sa videong ito, hindi dahil malungkot ito, kundi dahil tinatamaan ito ang mga bahagi mong matagal mo nang ikinubli. At sa paghipo nito, binibigyan ka ng daan palabas, hindi sa pamamagitan ng hungkag na pag-aaliw, kundi sa isang sinaunang pilosopiyang matalim, gaya ng talim at matatag gaya ng bato, ang Stoicism. Hindi ka nito inuutusang maging matatag. Itinuturo nito kung paano yakapin ang kahinaan. Hindi ka nito pinapalimot ng sakit. Itinuturo nito kung paano gawing lakas ang bawat kirot. Kung pagod ka na, naliligaw, o naghahanap ng anumang makatutulong sa iyo na muling kumonekta sa sarili mo, ang videong ito ay para sa iyo. Huwag kang umiwas. Maaring dito magsimula ang sagot na matagal mo nang hinahanap. Una sa lahat, kapag kinuha ng kamatayan ang isang taong mahal mo, may mga sandaling walang nagturo sa atin kung paano mabuhay sa gitna ng ganito. Isipin mong nakatayo ka sa isang pamilyar na silid, nakatitig sa isang bakanteng upuan, sa isang kamiseta na may bakas pa ng kanilang amoy, o sa isang litrato kung saan nakangiti pa rin sila kahit wala na sila. Nananatili ang lahat sa dati nilang lugar, maliban sa loob mo na tahimik ng gumuho. Wala ng mga mensahe, wala ng tawag, tanging pagkawala na lang ang natira, isang kirot na paulit-ulit na kahit anong lunas ay walang bisa. Walang nagturo sa atin na ang pag-ibig man ay pwedeng matapos. Walang nagbabala na ang yakap na yon ay ang huli na pala. At sa katahimikan, sumisigaw tayo. Bakit sila? Bakit ngayon? Bakit hindi ko man lang nasabing paalam? Ang Stoicism ay hindi nagbibigay ng aliw sa pamamagitan ng matatamis na salita. Sa halip, dumarating ito tulad ng isang kaibigang malinaw ang tingin. Marahang ipapatong ang kamay sa balikat mo at simpleng sasabihin, hindi mo sila pag-aari. Hindi dahil kulang ang pagmamahal mo, kundi dahil wala tayong kontrol sa mga bagay na hindi atin mula sa simula. Tanggapin ng walang pagmamataas, pakawalan ng walang pagkapit. Isinulat ito ni Marcus Aurelius, hindi dahil wala siyang damdamin, kundi dahil malalim niyang nauunawaan ang pagkawala. Inilibing niya ang mga guro, kaibigan, at maging ang sarili niyang mga anak. Isipin mo si Pangulong Abraham Lincoln na nawala ng anak na si Willie, 11 taong gulang pa lang, habang pinamumunuan ng isang bansang nagkakagulo sa gitna ng digmaan. Siya ay nagdalamhati, siya ay nadurog, pero araw-araw bumangon pa rin siya dahil kailangan siya ng bayan niya. Iyon ang Stoicism, ang sakit na hindi mo mabubura pero matututunan mong isama sa buhay mo nang hindi ito ang bumasag sa iyo. Naisip mo na ba kung ngayong araw ang huli mong araw, paano mo gustong mabuhay ang mga mahal mo? Sa dalamhati o sa pasasalamat? Ang sagot na iyon ay siya ring utang mo sa sarili mo. Hindi natatapos ang pag-ibig kapag may umalis. Nag-iiba lang ito ng anyo. Hayaan mong umiyak ka, ngunit matapos ang mga luha, alalahanin mong ikaw ay narito pa at may utang ka sa mga nawala. Ang mabuhay ng may saysay, isulat mo ang mga salitang hindi mo nasabi. Isabit mo ang litrato nila kung saan lagi mo itong makikita, hindi para magluksa, kundi para alalahaning minsan
may taong tumayo sa lugar na ito at minahal ka ng buong buo. Hindi mo nalalampasan ang pagdadalamhati sa pamamagitan ng paglimot. Lumalakad ka pasulong sa pagdadala nito, dahan-dahan, araw-araw, pero mas matatag kaysa kahapon. Ang pagtanggap sa likas na takbo ng buhay ay hindi pagsuko. Ito'y pagkakaunawa na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay palaging ipinapahiram lang. At kapag dumating na ang oras para isauli ito, ang pinakamagandang magagawa natin ay magpasalamat at magpatuloy, gaya ng gugustuhin nilang gawin natin. Ngunit hindi lahat ng pagkawala ay dahil sa kamatayan. May mga taong buhay pa, nakakasalubong mo pa rin araw-araw, pero malamig na ang mga mata at winasak na ang mga pangako. Ang masakit ay hindi ang mawala sila, kundi ang pagkawala ng tiwalang minsan mong ibinigay. Sa susunod na aralin, matututunan mong ito. Kapag ikaw ay pinagtaksilan, ang dapat mong protektahan ay hindi ang pananampalataya mo sa iba, kundi ang paggalang mo sa sarili mo. Ikalawa, ang sakit ng pagkakanulo at ang lakas ng pagbibitiw. Walang makakasugat sa iyo ng mas malalim kaysa sa taong minsan mong lubos na pinagkatiwalaan. Hindi kailangan ng kutsilyo o sigawan para masaktan. Ang pagtataksil ay tumatama sa katahimikan, malalim sa alaala, kung saan ikaw lang ang nakakaramdam at walang ibang makakakita. Para kang nahuhulog sa kawalan at wala ni isang kamay ang umaabot para saluhin ka. Doon mo marirealize na matagal ka na palang binitiwan ng taong buong tiwala mong hinawakan noon. May veterano na minsang nagkwento sa akin. Iniwan daw siya ng sariling grupo sa isang delikadong operasyon sa gitnang silangan. Hindi kaaway ang tumalikod sa kanya, kundi yung tinatawag niyang kapatid. Nakaligtas siya, pero kahit makalipas ang maraming taon, nagigising pa rin siya sa gabi na parang nahuhulog pa rin sa isang walang katapusang dilim. Hindi kamatayan ang bumabagabag sa kanya, kundi ang tanong na, bakit nila ako iniwan? Pero may sinabi siya na hinding-hindi ko malilimutan. Pinatawad ko siya. Hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil ayokong mabuhay pa ng isa pang araw sa kulungang siya ang gumawa. Minsan nang isinulat ni Epictetus, walang ibang makakasakit sa iyo kung hindi mo ito pahihintulutan. Nasasaktan ka lang kapag naniwala kang dapat kang masaktan. Maaring malamig pakinggan, pero sa totoo, ito ay pagbawi ng kapangyarihan. Maari kang manatiling nakaupo, hinihintay ang paghingi ng tawad, ang paliwanag, ang pagsisisi, at habang naghihintay, sila pa rin ang may hawak sa emosyon mo. O kaya na may maaari kang tumayo, alisan ng alikabok ang sarili, at magpatuloy, nakatingin sa unahan, hindi sa nakaraan. Hindi natin kayang kontrolin ang puso ng ibang tao. Hindi rin natin hawak ang mga pangakong kinalimutan nila. Pero may isa tayong kayang kontrolin, kung pahihintulutan ba nating ang sugat ay magdikta ng direksyon ng ating kinabukasan. Isang kasangkapan sa harap ng pagkakanulo. Narito ang isang kasangkapan na ginagamit ko sa mga panahon ng sakit at pagkalito. Kumuha ng isang papel at lagyan ito ng guhit sa gitna. Sa kaliwa, isulat mo, mga kaya kong kontrolin. Sa kanan naman, mga hindi ko kayang kontrolin. Alam mo kung ano ang hindi kailanman napupunta sa kaliwa. Ang kilos ng ibang tao, ang mga sinasabi nila, ang emosyon nila. Pero ito ang palaging iyo, ang tugon mo, ang kamalayan mo, ang dignidad mo. Marami ang naniniwalang kahinaan ng pagpapatawad. Hindi totoo. Ang pagpapatawad ay isa sa pinakamatapang na hakbang ng isang pusong pinagtaksilan. Hindi nito binubura ang alaala, pero ibinabalik nito ang kalayaan mo. Sa ganitong paraan mo sinasabi, ayokong manirahan ka sa isip ko ng libre, hindi sa gabi ko, hindi sa panaginip ko, hindi sa mga kwentong paulit-ulit kong iniisip. Hindi ka nagpapatawad para makipag-ayos,
Nagpapatawad ka para palayain ang sarili mo, para gumaan, para payagan ang kaluluwa mong magsimulang maghilom, parang paghubot ng palasong nakabaon sa balat. O masakit, pero kung iiwan mo lang, iyon ang lason, tiwala, paggalang sa sarili at pagtuloy sa buhay. At kung sa pagtataksil ng taong pinagkatiwalaan mo ay pakiramdam mo'y naging hangal ka, tandaan mo ito. Ang pagtitiwala ay hindi pagkakamali. Ang pagtataksil ay desisyong sila ang gumawa. Hindi ka nagkamali sa pagmamahal. Kailangan mo lang matutunang magmahal nang hindi nawawala ang sarili mo. Kung basag ka ngayon dahil sa pagtataksil, marahil ang kailangang pagalingin ay hindi lang ang sandaling ito. Marahil mas malalim ito, mga bitak mula pa noon, mula pagkabata, mula sa mga paniniwalang bumuo sa iyo, pero hindi na tumutugma sa kung sino ka na ngayon. Sa susunod na aralin, pag-uusapan natin ang katotohanang hindi ikaw ang iyong nakaraan. At kapag tunay mo itong naunawaan, doon ka lang talaga magiging malaya. Numero 3. Mula sa wasak na bata, patungo sa buong matanda. May ilang batang lumaki na walang sino man ang nagtatanong, kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Maaga nilang natutunang manahimik. Natutunan nilang huwag magtanong, huwag umiyak ng malakas, at huwag maging sagabal. Dahil nung huling beses na umiyak sila, sinaktan sila. Noong huling beses na may hiningi sila, hindi sila pinansin. At noong huling beses na ibinukas nila ang puso nila, nasaktan sila. Isa ka ba sa mga batang yon noon? Kung oo ang sagot mo, alam kong alam mo ang pakiramdam ng hindi sapat, ng hindi karapat-dapat, ng hindi kailanman kayang mahalin. Madalas, ang pakiramdam na yan ay nag-ugat sa isang tao sa iyong nakaraan na hindi naging sapat na mabuti para kumilos bilang isang tunay na matanda. Dahil doon, lumaki kang bitbit ang mga abo sa puso mo. Walang nakakakita, nakangiti ka pa rin, nagtatrabaho at nagmamahal sa iba. Pero sa kaibuturan mo, may madilim na bahagi na hindi mo kailanman piniling pasukin dahil tuwing inaabot mo ito, parang unti-unti kang nababasag. Walang nagturo sa iyo kung paano mahalin ang sarili mo. Ang itinuro lang nila ay kung paano magtiis. Pero hindi ka hinihiling ng stoicism na kalimutan mo ang lahat. Isa lang ang hinihiling nito. Kung ngayong araw na ito na lang ang natitira sa iyo, gusto mo ba talagang ulitin pa ang lumang sakit na yon? Hindi, kaya bitawan mo na. Hindi gamit ang lohika, kundi ang tapang, ang lakas ng loob na harapin ang iyong nakaraan at sabihing, hindi na ako yung batang iniwan. Sinulat ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, makakahanap ka ng lakas. Hindi mo na mababago ang unang kabanata, pero hawak mo ngayon ang panulat at hindi mo kailangang humingi ng pahintulot kanino man para gawin ito. Ang pagpapasyang, huwag hayaan ang nakaraan na ikaw ang magtakda. Tingnan mo si Viktor Frankl, nakaligtas siya sa concentration camp kung saan pinatay ang buong pamilya niya. Pero hindi niya hinayaang lamunin ng nakaraan ang natitirang bahagi ng buhay niya. Nagsulat siya ng mga libro, tumulong sa iba na maghilom at namuhay ng may layunin. Hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil pinili niyang huwag hayaang iyon ang magtakda kung sino siya. Hindi mo kailangang gumawa ng isang dakilang bagay tulad ng ginawa niya. Kailangan mo lang gawin ang isang simpleng bagay bukas ng umaga. Pagtingin mo sa salamin, huwag kang humanap ng kapintasan. Tumingin ka sa iyong mga mata. Talagang tumingin at sabihing, narito ako. Nakaligtas ako at magsisimula akong muli. Maaring umiyak ka at ayos lang yon. Iyon ang mga luha ng isang taong sa wakas ay bumabalik sa kanyang sarili. At oo, magkakamali ka pa rin.
Baka malalaking pagkakamali pa na parang ibinalik ka sa simula. Pero hindi. Hindi ka ibinabalik ng pagkakamali. Hindi. Kung matututo kang patawarin ang sarili mo at iyan ang susunod mong aralin, hindi ang makalimot, kundi ang magpatuloy bilang isang taong minsang nadapa. Pero ayaw nang hayaang ang nakaraan ang sumulat ng natitirang bahagi ng kanyang kwento. Ang bigat ng hiya at paano ito pakawalan. May mga pagkakamaling hindi na kailangang parusahan dahil araw-araw, gabi-gabi, tayo na mismo ang nagpaparusa sa sarili natin. Walang korte o kulungan ang kailangan. Maaring isang malamig na salita, isang desisyong minadali, o isang makasariling sandali ang dahilan kung bakit lumayo ang tanging taong pinakamahalaga sa atin at hindi na lumingon pa. Tuloy ang buhay pero hindi talaga. Kumakain ka, ngumingiti, nagtatrabaho, pero sa kaibuturan mo may bahagi ng pagkatao mong namatay noong araw na ginawa mo ang bagay na hindi mo mapatawad sa sarili mo. Itinuturo ng mga Stoic na ang pagkakamali ay ang pinakamalupit na guro. Pero sila rin ang tanging hindi nagsisinungaling. Hindi sila nagsasalita gamit ang salita. Nagtuturo sila gamit ang mga gabing walang tulog, mga kamaong nakakuyom at dibdib na parang binibiyak sa sakit. Hanggang sa isang araw, itanong mo sa sarili mo, hanggang kailan ko kailangang pagbayaran ang isang bagay na hindi ko na kayang balikan at itama. Lingunin mo ang paligid. May mga taong may bitbit na sugat na walang nakakakita. Isipin mo ang isang sundalong umuwi mula sa digmaan, tahimik, pero mabigat ang mga mata sa lahat ng nasaksihan niya. Dahil isang maling desisyon lang ang kumitil sa buhay ng kaibigan niya. O ang isang ina, bata pa noon, na kailangang iwan ang kanyang anak dahil wala siyang kakayahang palakihin ito. Ngayon, tuwing may nadadaanan siyang batang lansangan, humihigpit ang dibdib niya. Walang ibang makakaunawa sa halagang binabayaran nila araw-araw para sa isang desisyon, pagpapatawad at pagpapatuloy. Pero hindi ka hinihikayat ng mga Stoic na kalimutan mo. Hinihikayat ka nilang alalahanin, hindi bilang parusa, kundi bilang gabay. Huwag mong ulitin ang bagay na sumira sa iyo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pinapalampas mo ang pagkakamali. Nangangahulugan ito na natutunan mo na ang dapat matutunan. At ngayon, karapat-dapat ka nang magpatuloy. Mas matalino, mas maingat, mas buhay. Hindi ka mahal ng Diyos dahil perpekto ka. Mahal ka niya dahil alam niyang hindi ka magiging perpekto kailanman, pero pinipili mong subukan pa rin. Sa Ebanghelyo ni Lucas, nang bumalik ang alibughang anak, habang malayo pa siya, nakita na siya ng ama at nahabag sa kanya. Hindi niya hinintay na lumuhod ang anak. Bukas na ang puso niya nang makita pa lang niya itong bumabalik. Kaya kung mabigat ang puso mo ngayon, dahil sa isang bagay na nagawa mo, huminto ka muna, tumahimik, pumikit at bulungin. Nauunawaan ko na ngayon, hindi mo kailangan ang kapatawaran ng iba. Ang kailangan mo ay ang kapatawaran mo para sa sarili mo. Habang humihinga ka pa, may pagkakataon ka pa ring magsimula. Hindi para burahin ang nakaraan, kundi para mamuhay sa paraang walang ibang kailangang masaktan dahil doon. At pagkatapos ng mga luha, isang tanong ang mananatili. Kung hindi na ako ang taong nagkamali noon, sino na ako ngayon? May halaga pa ba ako? Karapat-dapat pa rin ba akong mahalin? Doon na tayo tutungo dahil ang susunod na aralin ay yung matagal mo nang nakakalimutan. Kapag pakiramdam mo'y wala kang halaga, naranasan mo na bang maupo sa gitna ng maraming tao at tanungin ang sarili mo, may magmamalasakit, kaya kung bigla na lang akong mawala? Hindi lang ito basta lungkot, ito'y malamig at malalim na pakiramdam
na parabang ekstra ka lang sa sarili mong buhay. Sinubukan mo naman, naging mabuti ka. Ginawa mo ang lahat ng tama, nag-aral ka ng mabuti, dumating sa oras at tinrato ng may respeto ang iba. Pero pagkatapos noon, wala pa ring nakakakita sa'yo. Wala talagang nangangailangan sa'yo. Wala ni isang nagmahal sa'yo sa paraang inaasahan mong mamahalin ka. At dahan-dahan, nagsisimula kang magtanong, baka nga hindi ako espesyal. Baka nga hindi ako sapat, hindi kaaya-aya, hindi karapat-dapat ipaglaban. Hindi mo ito sinasabi ng malakas. Ngumiti ka pa rin, nagtatrabaho, sumasagot sa mga mensahe na parang ayos lang ang lahat. Pero sa loob mo, unti-unti kang gumuuguho. Sabi ng pilosopiyang Stoic, ang halaga natin ay hindi galing sa dami ng taong pumapalakpak sa atin, kundi kung paano natin hinaharap ang pag-iisa, pagiging di nakikita at kabiguan, at pinipiling panatilihin ang dangal natin, pagkahanap sa lakas mula sa loob. Tingnan mo si David Goggins. Dati siyang mataba, nagtatrabaho sa pest control, nakulong sa marahas na tahanan, at tiningnan ang sarili bilang basura, isang walang halaga. Walang naniwala sa kanya, pati siya mismo. Pero isang araw tumingin siya sa salamin at nagpasyang ayaw na niyang mabuhay ng ganon. Walang palakpakan, walang cheerleader. Siya lang, winawasak ang dating bersyon ng sarili niya gamit ang disiplina at matinding paninindigan. Hindi naging Navy SEAL si Goggins, ultra-endurance athlete at motivational speaker para sumikat. Ginawa niya iyon dahil naintindihan niya ang tunay na halaga mo ay hindi batay sa tingin ng iba, kundi sa kung pipiliin mong mamuhay ng may layunin kahit walang nakakakita. At ikaw, kahit pa simpleng paggising lang sa umaga, pag-aayos ng kumot, paggawa ng masarap na kape at mahinang bulong na narito pa rin ako, makapangyarihan na yon. Dahil kapag nakalimot na ang mundo at ikaw, naalala mo pa rin ang sarili mo, iyan ang uri ng lakas na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Walang taong walang silbi kung may kabutihan pa rin sa puso niya. Walang taong basta na lang itatapon dahil lang hindi pa siya nakaabot. Hindi mo kailangang magningning. Hindi mo kailangan ng palakpak. Hindi mo kailangang maging dakila. Ang kailangan mo lang ay maging tapat sa sarili at manatiling tapat sa mga tahimik na bagay na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. At kung sa sandaling ito ay may luha kang pinipigil, alamin mong hindi ito kahinaan. Natamaan mo lang ang pinakatotoong bahagi ng sarili mo. Ang bahaging matagal mo nang ibinaon sa ilalim ng lahat ng inaasahan. Pagpapatuloy ng paglalakbay. Kung umabot ka na sa puntong ito kasama ko, gusto kong malaman mong nagpapasalamat ako. Hindi lahat ay may tapang na harapin ang sarili nilang dilim. Pero ikaw, ginawa mo ito. Ibahagi sa mga komento, kailan mo naramdaman na parang wala kang halaga at paano ka muling bumangon mula roon. Baka ang kwento mo ang maging ilaw para sa ibang taong naglalakad din sa dilim na minsan mong nadaanan. At huwag kang lumingon palayo dahil ang susunod na bahagi ay hindi lang tutulong sa iyong maghilom, kundi magpapaalala sa iyo kung bakit sa kabila ng lahat, ikaw ay karapat-dapat pa ring ipaglaban. Iniwan, pero hindi nawawala. May uri ng pamamaalam na hindi pinag-uusapan, walang pagsasara ng pinto, walang paumanhin, walang luha, walang pamamaalam. Isang araw na lang, hindi na sila sumasagot sa mga mensahe mo. Hindi na sila tumatawag, hindi na sila bumabalik. Nawawala ang presensya nila na parang bula. Walang drama, kundi isang mabagal, unti-unting katahimikan na parang kinakalawang ang puso mo at hindi mo maintindihan. Binabalikan mo lahat ng detalye, bawat salita, bawat pagkakamali, na parang kapag nahanap mo ang tamang dahilan, magkakaroon ka ng kapayapaan. Pero itinuturo ng Stoic na minsan
May mga bagay na umaalis hindi dahil may mali kang ginawa, kundi dahil talagang nakatakda silang umalis. Ang buhay ay may sariling lohika, hindi sumusunod sa gusto natin. Dumarating ang mga tao para matutunan mo ang pag-ibig at umaalis sila para matutunan mong tumayo ng mag-isa. Sa simula, ang pag-iisa ay isang hilaw at mapurol na sakit. Tinatalop nito ang imaheng matagal mong binuo, ang bersyon ng sarili mong kailanman ay hindi nagpapakita ng kahinaan. Pero kalaunan, kapag wala ng kailangang pagpakitaan, makakaharap mo na ang sarili mo. Walang pagtatago, walang maskara. At sa unang pagkakataon, makahinga ka ng malalim, lakas na matatagpuan sa katahimikan. May kilala akong lalaki na iniwan ng asawa niya matapos ang 15 taong pagsasama. Walang sigawan, walang panunumbat. Isang umaga, iniwan na lang nito ang susi sa mesa at isang blangkong papel. Walang kahit anong sulat. Nabuhay siya na parang kalahati ng puso niya ang nawala. Araw-araw siyang gumagawa ng 2 tasa ng kape at isa roon ay itinatapon niya sa lababo. Gabi-gabi, binubuksan niya ang ilaw sa kabilang kwarto. Kunwari, nandoon pa rin ito. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagreklamo. Basta tahimik siyang namuhay sa isang bahay na hugis pa rin ng mga yapak ng isang taong wala na. Pagkalipas ng panahon, sinabi niya, "Sa totoo lang, natutunan ko pa nga ang isang bagay na hindi ko kailanman natutunan noon. Kung paano mahalin ang sarili ko nang hindi kailangang patunayan ito ng ibang tao." Hindi sinasabi ng Stoic na itago mo ang nararamdaman mo. Ang sinasabi nila ay, umupo ka kasama ang sakit na yan. Huwag mo agad punan ang kawalan gamit ang trabaho, bagong relasyon o bagong layunin. Hayaan mong maging bakante, bakanteng sapat para marinig mo ang sariling paghinga. Dahil kapag hindi mo na kinatatakutan ang pag-iisa, doon ka palang matututong pumili kung sino ang papasukin. Imbes na kumapit sa kahit sino dahil lang takot kang maiwan muli. Ang sakit ng pag-iwan ay hindi kamatayan. Ito ay simula ng pinakamatibay at pinakatapat na relasyon na magkakaroon ka, ang relasyon mo sa sarili mo. At kapag matatag na ang pundasyong yon, hindi mo na kailangang mamalimos ng kahit sinong manatili, higit pa sa paghangang panlabas. Pero mula rito, may panibagong panganib na lilitaw. Kapag sobrang galing mo nang tiisin ang sakit, nagsisimula kang maniwala na kailangan mong magtagumpay para lang hindi ka muling maiwan. Ikinakabit mo ang halaga mo sa tagumpay, sa papuri, sa pagkilala, hanggang sa dumating ang punto na hindi mo nakilala ang sarili mo kung wala ang paghanga ng iba. Sa susunod na aralin, papasok tayo sa pinakamalabong bahagi ng lahat. Ang bahagi kung saan kailangan mong tumigil at itanong, hinahabol ko ba ang isang layunin? O hinahabol ko ba talaga ang mga bagay na mahalaga para sa akin? Matinding pagbagsak, mas matayog na pagbangon, may uri ng kabiguan na hindi mo kayang iyakan o isigaw, hindi dahil magaan ito, kundi dahil sobrang bigat. Ganong bigat, ganong tindi, hanggang sa wala ka nang masabi, uupo ka na lang mag-isa, nakatitig sa blankong screen o sa madilim na kwarto. Iisa lang ang paulit-ulit sa isipan mo. Lahat ng effort na yon, para saan? Gumising ka ng mas maaga kaysa sa iba. Nagtrabaho ng mas mahirap. Nilunok ang pride mo, tinanggap ang pressure, tiniis ang kahihiyan. Lahat para akyatin ang hagdang akala mo ay may saysay. Tapos isang araw, bigla na lang nawawala ang hagdan na iyon. Siguro natanggal ka sa trabaho matapos ang 10 taon ng katapatan. O kaya naman, ang proyektong binuo mo sa loob ng 3 taon ay kinansela lang sa loob ng 15 minutong pulong. Yung produktong inaasahan mong magliligtas sa pamilya mo, walang bumili. Ang nararamdaman mo ay hindi lang pagkawala.
Parang ipinagkanulo ka na mismo ng buhay. Hindi dumarating ang stoicism para aliwin ka sa mga ilusyon. Dumarating ito para hubaran ang lahat ng kasinungalingan. Hindi mo kailanman pagmamay-ari ang resulta. Sabi ni Epictetus, "You may be unconquerable if you enter into no combat in which it is not in your own control to conquer." Hindi ka matatalo kung ang mga laban mo ay yaong nasa kontrol mo lang. Ang kilos mo, ang pagkatao mo, ang paraan ng pamumuhay mo. Pinalaki tayong may ideyang kailangan muna nating makamit ang isang bagay bago tayo mapansin. Mataas na grado, magandang trabaho, matatag na reputasyon. Pero may nagturo ba sa iyo kung paano panatilihin ang dignidad mo kapag wala nang natira? Ang tunay na sukatan ng halaga. Naalala mo ba si Ernest Shackleton? Hindi niya narating ang South Pole gaya ng pangako niya. Pero nang maipit sa yelo ang barko niya, naibalik niya ang buong crew niya nang walang kahit isang nawala. Nabigo siya sa layunin niya, pero nagtagumpay siya sa kung sino siya bilang tao. At ikaw, kapag gumuho na ang lahat, kaya mo pa bang panatilihin ang kabutihan? Kaya mo pa bang pumasok sa trabaho ng maaga kahit hindi na naniniwala ang boss mo sa iyo? Kaya mo pa bang maging magiliw sa iba kahit parang pira-piraso ka na sa loob dahil sa kabiguan na walang ibang nakakaintindi? Ang tunay mong halaga ay hindi nasusukat sa mga nakamit mo, kundi sa kung paano ka bumangon matapos mawalan ng lahat. Gumawa ka ng isang tamang bagay ngayon kahit walang makakita. Ibigay mo ang buong puso mo sa ginagawa mo kahit maaring mabigo pa rin sa dulo. Patuloy kang maging uri ng taong iginagalang mo kahit tinalikuran ka na ng mundo. At kung umiiyak ka dahil pakiramdam mo sobrang dami mo nang nawala, umiyak ka. Tapos punasan mo ang luha mo at lumakad ka ulit. Hindi para patunayan ng kahit ano, kundi para ipaalala sa sarili mong buhay ka pa, malaya ka pa, at nasa iyo pa rin ang pagkatao mo. At sapat na yon. Pero minsan, ang kabiguan ay hindi nanggagaling sa lipunan. Galing ito sa lugar na inaakala mong pinakaligtas, ang pamilya. Kapag ang taong pinakamasakit manakit, ay siya ring akala mong hinding-hindi ka iiwan. Hindi yon simpleng pagkabigo sa karera. Pusong wasak yon. At sa susunod na aralin, tutulungan kitang daanan ang sakit na yon. Kung paano magmahal ng hindi nadudurog, kung paano magmalasakit ng hindi nawawala ang sarili. Kapag pamilya ang pinakamalupit na sakit, may mga sugat na tahimik lang. Hindi sila sumisigaw, hindi nila biglaang winawasak ang pagkatao mo. Dahan-dahan ka lang nilang inuubos. Parang yung taong pinakamamahal mo, tinitingnan ka pa rin, pero wala ka na sa mga mata nila. Masakit kapag nasaktan ka ng iba, pero kapag ang nanakit ay ang mga taong tinawag mong pamilya, para kang nahulog sa bangin na walang hanggan. Walang nagtuturo kung paano alalayan ang sariling puso kapag ang taong akala mong hindi ka iiwan ay siya palang unang lalayo. May ilan na may inang palaging malayo at binabalewala ang sakit nila. Sinasabing masyado kang sensitibo. May amang inuuna ang karera at nakakalimutan ang mga kaarawan. May mga kapatid na puputulin ng ugnayan dahil sa mababaw na away. May minahal kang dating humawak sa iyo sa gitna ng unos, pero bumitaw rin nung bumalik ang bagyo. At sa gitna ng lahat ng ito, mapapaisip ka, ano bang mali sa akin? Itinuturo ng Stoicism na ang tunay na pag-ibig ay hindi ang pilitin ang isang tao na maging ayon sa gusto mo. Ang tunay na pagmamahal ay ang pagbibigay ng kalayaan, kahit pa ang kalayaang masaktan ka nila. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil ayaw mong hayaang ang sakit ang magtakda kung sino ka. Ang pinakamalalim na sugat ay hindi galing sa ginawa ng iba, kundi sa labis na pag-asa sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Paghilom sa mga sugat na dulot
ng pamilya. Kapag sinaktan ka, hindi mo kailangang magpakatatag agad. Hayaan mong umiyak ka, manginig, malito. Aminin mo, nasasaktan ako dahil nagmahal ako. Pagkatapos araw-araw, matutong magmahal ng hindi nababasag. Matutong manatiling mabuti nang hindi isinusuko ang dangal mo. May mga taong ilang dekada nang inabuso ng sariling ama, hindi pisikal, kundi emosyonal. Pero pinili nilang lumayo, hindi para gumanti, kundi para bumuo ng tahanang walang batang lalaki o batang babae na lalaki nang may tinatagong pilat. Hindi kailangang maging malamig para maging matatag. Ang kailangan mo lang ay ang panatiliin ang sarili mong lakas kapag sinasama ka na ng bagyo ng iba. Maaring hindi sila marunong magmahal sa paraang kailangan mo, pero kaya mong mahalin ang sarili mo ng sapat para hindi na maulit ang parehong sakit. At kung sa kabila ng lahat ng ito ay patuloy ka pa ring nasasaktan, kung mahal mo pa rin ang buo pero ikaw pa rin ang nasasaktan, hindi na lang ito tungkol sa pag-ibig. Mas malalim na ang tanong, ano ang gagawin mo kapag hindi na patas ang buhay? Kapag nawala na ang pag-ibig at tanging hirap na lang ang natira, kaya mo pa bang tumindig? Doon nagsisimula ang tunay na stoicism, at iyan ang susunod mong aralin.